Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, ito, matagal ko na inaabangan itong episode na to, no? Ito yung Batang Multo do sa school. Kasi nakita ko ang trailer nito somewhere eh. Iba yung nag-upload. Kaya lang hinahanap ko yung full version. Ngayon ko lang nakita. So, panoorin na natin to, no? Misteryo po ulit ito, mga kababayan ko. Huwag kayong mag-alala bukas. Yung exploration na namin sa sa kung saan man yun. Si Just Clint yata mauuna yata mag-upload sa akin. Baka by this time na-upload na yung kay Just Clint. No, abangan natin mga kababayan ko. So, ito na yung video. Bata, ba't mo tinatawag kayong tatay? Anak ko yan eh. Orlek. Yung tatay mo, gusto mo bang makausap? Pwede daw po bang hihag kayo? May nagko-comment sa akin. Ang sabi do sa comment, pinagtatanggol niya si Ma'am Ana. Sabing ganon, parehas po dapat kaya lang di kayo psychic, kaya di kayo makarelate daw. Hindi daw makarelate kasi maniwala ka sa akin, may psychic din yung kinukonsulta ko. 'Di ba? May psychic din yung kinukonsulta ko na medyo alangan din kay Ma'am Ana. 'Di ba? Hindi mo naman kailangan magkaroon ng psychic powers para malaman mong may kakaiba doon sa ginagawa, 'di ba? Instead na ito yung mga nagde-defend kay Ma'am Ana, 'di ba? Instead na i-explain nyo, open naman eh. Malay nyo tama, maganda naman yung explanation nyo kung bakit ganun yung ni Ma'am Ana. Huwag niyong daanin sa hindi kasi kayo psychic. O kung hindi kami psychic, o paano? 'Di ba? Paano dapat ba? I-explain nyo sa amin paano. Magtiyaga kayo mag-explain. Hindi mo pwedeng sabihin agad-agad na hindi po kasi kayo psychic. 'Di ba? Kasi mga kababayan ko, ito ay in-upload sa publiko ito eh. Ngayon, kung dapat mga psychic lang dapat ang magre-react diyan, di sa mga GC ng psychic nyo na lang sana pinost yan. Nagigets yung ibig ko sabihin? Kasi may mga truth seeker na manonood nitong video na to eh, na magtatanong talaga eh. Di ba pag nagtanong, di sagutin, or halimbawa, pag medyo hindi naiintindihan nung nagko-comment yung yung i-explain nyo, hindi, ganito po kasi yan. Kaya niya nasasabing ganyan, ganyan. Kaya lang, mahirap kasi para sa inyo na, na unawain yung ganyang bagay. Or idepensa ang ganyang bagay. Diba? Baka nga mamaya, baka mamaya, yan nagtatanggol yan, hindi rin naman psychic. O paano mo din naman nalaman na totoo yan kung hindi ka rin lang naman psychic. Diba? Ang mga naniniwala, pwede. Ang hindi naniniwala, hindi pwede. Kailangan maging psychic ka muna bago ka hindi maniwala. Come on. Di ba, men? Meron pang merong nag-comment sa akin dun sa video ng Off the Record. Di ba sinasabi kong ganon, common sense ang gamitin para malaman na fake yung Sabing ganon, kinumpara niya daw sa doktor. Paano daw malalaman yung doktor, paano magkakaroon daw ng credibility yung nagsasabing peke ang doktor kung hindi naman daw siya doktor? Yan ang tanong. Kung iisipin mo, magandang tanong nga naman yon. Parang kinukumpara niya, ang analogy niya, yung doktor daw, mga psychic yon. Tapos ako, hindi daw ako doktor, so hindi ako psychic. Paano ko daw masasabi na fake na psychic, hindi naman ako psychic? Parang gano'n ang analogy. Pero ang ginawa niyang analogy, doktor. May flow doon sa analogy niya. Kahit na hindi ako doktor, pwede ko i-verify sa PRC yon kung totoong doktor yon o hindi. Kasi ang doktor may lisensya eh. 'Di ba? Kahit pa sabi mong wala akong credibility, 'di ba? Kung na-check naman sa PRC na wala siya lisensya, totoo din na hindi siya doktor.
'Di ba? Common sense kasi ang ginagamit. Tsaka malayong comparison ang pagiging doktor. Ang pagiging doktor, may formal studies yun eh. May nagsicertify sa mga yun eh. Sa mga psychic ba, may nagsicertify ba sa kanila? Na isang ahensya na nagpapatunay na sila ay isang psychic. Kaya nga halo-halo yan eh. 'Di ba? Kapag sinabi mong psychic, nandiyan na yung totoo, nandiyan na yung peke, nandiyan na yung some of you hindi rin naniniwala kay Sir Ed. Hindi ko rin makokontrol 'yon, 'di ba? Kung hindi kayo maniwala kay Sir Ed, gumawa din kayo ng video kay Sir Ed. Hindi ko naman kukontrahin 'yun eh. Kung may punto naman kayo eh. 'Di ba? Kung may punto naman kayo, wala naman ako magagawa doon. 'Di ba sa tingin niyo pagtatanggol ko si Sir Ed? Kapag halimbawa may criticize kay Sir Ed, si Sir Ed ang sasagot sa inyo. Sumasagot naman si Sir Ed eh. 'Di ba? Sa dami-dami ng tinanong ko diyan, sumasagot naman sa akin, sa inyo sasagutin din kayo. Yan kasi ang hindi ginagawa ng ng mga sinasabi nyo. 'Di ba? Tsaka wag niyo akong aawayin pagdating kay Sir Ed. Inaaway ako. Sumasagot naman yung tao. 'Di ba? Hindi ko naman pinagtatanggol yung tao. Ngayon kung fake si Sir Ed, fake. 'Di ba? Ilatag niyo yung ako pa kapag halimbawa nag-react kayo kay Sir Ed at sinasabi niyong fake si Sir Ed, ako pa yung magfo-forward ng mag-share ng video. 'Di ba? O yung mga sinasabi niyong kaibigan ko, sino yung mga sinasabi niyong kaibigan ko? Sila Sir Shaman Tope, sino ba? Sino pa ba? Sila Sir Jayski, etc. Sige, gumawa kayo ng video doon. Ako pa ang mag-share ng video. At sila naman mga willing naman sila sumagot eh. Sila nang bahala sumagot sa inyo. 'Di ba? Hindi na nila kailangan ng defender katulad ng mga idol nyong lagi nakatago sa sa ilalim ng palda nyo. Kasi anong nangyayari, sanay kayo sa ganun eh na supporter ang ang nagsasalpukan. Hindi, ang game namin, yung mismong kinikriticize nyo, yun ang sasagot. 'Di ba? Hindi yung iwas ng iwas. 'Di ba kayo nagtataka? Yung mga idol nyo iwas ng iwas. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy na natin 'to, no. Hindi, ganun lang mga kababayan ko. Kung sa tingin nyo na hindi namin naiintindihan. Ito ba, may nag-comment pa kagabi. May nag-comment pa doon sa live chat kagabi. Sabing ganon. Unawain nyo na lang psychic eh. Taka ka ba? Supposed to be kung psychic sila, kami hindi namin naiintindihan, kami pang uunawa. Siya dapat ang umunawa sa amin dahil alam niya kami, hindi namin alam yung ginagawa niya. Kung si Jesus Christ nga, sinabi ni Jesus Christ, di ba? Ama, patawarin niyo sila sabagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Si Jesus Christ yung umiintindi eh. Kahit nga pinako na siya sa krus eh. Di ba? Baliktad ang utak nyo. Ang gusto nyong mangyari, kaming mga nagtatanong, kami yung iintindi kahit wala kami nakukuhang sagot. 'Di ba? Kung sumasagot naman kayo, wala namang problema. Kung malinaw naman yung pagpapaliwanag nyo. 'Di ba? Ang nakakainis, hindi kayo nagpapaliwanag. Ang gusto nyo, auto-paniwala agad. 'Di ba? Ngayon, magkaroon ng open ng tanungan. 'Di ba? Malay mo, naiintindihan ko na kung bakit ganun pala si Ma'am Ana. 'Di ba? Kung sasagot siya, ang problema kayo sumasagot eh. Tsaka isa pa, freedom namin na hindi rin maniwala. 'Di ba? Ngayon, kung ayaw nyong ang katwiran nyo, wag mo nang pakialaman. Hindi pwede, nasa publiko to eh. Nasa publiko to. Hindi naman religion yan eh. Wala naman, sa religion may batas yun na na kailangang i-respect mo, hindi ka dapat makaka-offend. Ito hindi naman religion to eh. Practice to eh, na Actually, kahit religion nga, minsan, 'di ba, may kumukontra din sa mga ginagawa. 'Di ba? Ano to eh? Naka-open to sa public eh. Wala naman nagbabawal na i-criticize to mga ganitong bagay eh. Actually, mismong batas nga kontra diyan eh, diyan sa ginagawa na 'yan eh. Article 318, 'di ba? Ilang beses na natin na-discuss diyan. Di bali sana kung religion yan o religious practice yung ginagawa na yan. Hindi naman religious practice yan para igalang eh.
'Di ba? Kaya nga tinatanong yung mga ganyang bagay para maliwanagan eh. Pero kung ang dahilan nyo, unawain nyo, hindi nyo kasi naiintindihan, di paintindi nyo. 'Di ba? Nandiyan ang comment section, i-explain nyo dyan. Pero dahil tamad kayo at hindi nyo alam ang sasabihin, doon na lang kayo lumulusot sa mga ganong palusot. Ang mga kwento ng pagmumulto sa mga eskwelahan Naruto yung na t-shirt. nating naririnig. Bawat universidad, kolehiyo, at paaralan nga ata dito sa Pilipinas ay may kanya-kanya ng ghost story. Totoo yan. Kahit sa school namin meron din. Kahit sa school. Kahit nung college ako. Halos lahat. Kaya yung katabing school may kwento din eh. Pero mga kwentong ito ay kadalasan nagpasalin-salin na o yung mga tinatawag natin na urban legends. Pero dito sa isang paaralan sa Pampanga, mas matunog ang kwento ng mga pagmumulto. Lalo pat nung kailan lang, may isang estudyanteng natagpo Pampanga? sa loob ng kanilang classroom. Ang paaralan ang sinasabing pangalawang tahanan ng isang bata. Pero gugustuhin mo pa bang pumasok kung may multong gumagala raw dito? Sa isang munting bayan sa Pampanga, may isang sekretong puno ng misteryo. Naririto raw ang isang eskwelahan kung saan tila hindi lamang mga bata ang pumapasok. Animoy laging present din sa attendance ang iba pang espiritong tuluyan ng nanirahan dito. Taong 1902 nang itinayo ang eskwelahan. Ito ang pinakalumang eskwelahan dito sa Magalang, Pampanga. At matapos ang mahigit isang siglo, nakatayo pa rin ito at patuloy na nagiging tanggulan ng karunungan para sa may 6,000 estudyanteng pumapasok. 6,000? Hindi, usually pag public ganyan, ano? Public school ba to? Yung siksikan sa, ano? Si Mang Glenn, mahigit isang dekada ng janitor sa eskwelahan. Ayon sa kanya, hindi lang daw miminsan na nagpaparamdam ang mga ligaw na espiritu sa paaralan. Yung pag ano, ito, wait lang ah. Naalala ko lang. Yung pagkakaroon ng janitor, ang ginagawa niyan, more on maintenance yan eh. Hindi na maglilinis ng room yan, di ba? Maybe, pag bakasyon, naglilinis ng room, no? Kasi yung mga janitor, siguro isang ano lang yan. Isa lang ang janitor ng school sa buong, let's say, sa isang compound. Alam niyo kung bakit? May mga cleaners kasi. Yun kasi ang purpose ng cleaners. Palusot ng school yun para para hindi na mag-hire ng maraming janitor eh. Pero at the same time no, to be fair naman, natututo naman yung mga bata ng responsibility na maglinis kung may cleaners. 'Di ba? Pero aminin na natin na kinda palusot yan eh. Pagka yung cleaners para makatipid sa sa manpower. Kasi likod ng office sa CR. Yan ang major ginagawa nila ng janitor niya, mag-repair. Yun naman na hindi magagawa ng bata eh, magpalit ng bombilya, 'di ba? Ito ng mga CR talagang parang may tumutulak, malakas na malakas. Pagkatapos sa may pader, mayroon kang maririnig na parang nagmamartilyo. Maging ang guro na si Ginoong Jojo Malong ay nagkaroon din ng di maipaliwanag na karanasan. Sometimes may naririnig akong yabag na parang naglalakad. So tatayo lang ako, titingnan kong ganun, tas wala naman, tas babalik. Principal na siguro yung si Sir ngayon, no? Wait. Isa lang yung namatay, di ba? Ba't parang sobrang active naman? Or siguro may iba pang history yung lugar. Kadalasan ganun eh. Malay mo, hindi pa siya school. May mga naganap na dyan, dyan sa school na yan. Katulad nung isang school sa Mindoro before, yung central school doon.
naging kampo daw di umano ng Hapon, 'di ba? Naging na-involved di umano dun sa gera nung araw. Kaya mayroong mga nagpaparamdam. Kasi yun ang pag nag-ghost hunting ka rin, maganda rin kasing naitatalaka yung history ng lugar. 'Di ba? Hangga't maaari. Pero may time kasi na hindi mo naman alam yung history. Doon papasok yung mga interview. Kung ano ba talaga siya dati. 'Di ba? Isa rin kasi 'yun sa sa magiging dahilan kung bakit magiging accurate yung investigation mo eh. Pag may mga accounts kang naririnig, kahit man lang yung mga taga doon ma-interview mo, 'di ba? At i-make sure mo talaga na may interview mo na totoo yung sinasabi. Hindi lang isang tao, 'di ba? Kung hangga't maaari may iba pang pwede ka makakausap, 'di ba? Yung majority na common ang sinasabi, yun na lang i-report mo. Si Alan Torres naman ay naatasang magpinta ng isang silid sa paaralan. Naramdaman daw niya na tila may bata na gustong makipaglaro sa kanya. Yung baseboard nung pinipaint ko, dapat tuwid yun eh. So maraming beses ko inulit yun para maging tuwid yun. Walang nangyayari. Nakikita ko yung mga bata. Creepy naman talaga na pag pumunta ka ng gabi sa school. Katulad nun yung sa school namin before, may program yun kasama yung mga parents sa gabi. Ang program, hineheld yun dun sa parang covered court. Ngayon, pag ikaw magsi-CR, dun ka sa mismong school magsi-CR sa public toilet ng school. So, ang mangyayari, from dito sa covered court na to, lalakad ka papuntang building ng school para doon ka mag-CR. Pucha yung feeling na kasi ganito yun feeling ko may psychological effect yun Kasi sa umaga, sanay ka na yung lugar na yun ay maingay. 'Di ba? Maraming nagtatakbuhang bata, maraming nagsisigawan, or naririnig mo yung mga boses ng teacher. Now, pagdating ng gabi, biglang hindi ka sanay kasi ma-experience yung lugar na madilim. Tapos hindi ka rin sanay na yung lugar ay tahimik. 'Di ba? Kaya yung mga punto na yon, parang feeling ko may psychological effect yun 'Di ba? Na yung lugar nagiging creepy dahil ibang-iba siya sa nakasanayan mo dun sa lugar na yon. Ang tagal pinturahan ni Kuya ng pader. Isang spot lang. Bukod sa mga nakakakilabot na istorya ng kababalaghan, mayroon din daw na nakakalungkot. Halos 4 na taon na ang nakakaraan nang may isang estudyanteng namatay sa mismong eskwelahang ito dahil sa sakit sa puso. Si Kardec mayroong congenital heart disease yan. After 4 years ng check-up niya, nakita namin na maganda na yung ng puso niya, pero meron siyang maintain na gamot. October 1, pagkatapos nilang kumain, dahil lang sabi niya, masakit ang ulo niya, ang sabi ng mami niya, sige, pagkatapos mong kumain, matutulong kita sa pupil ko para kunin mo na yung bag mo. Sabi niya, wag na, ako na lang. Natulog dun yung bata. Nung medyo natagalan, hindi siya nakabalik, pinasundan siya ni Mrs. dun sa pupils niya. Nung bumalik yung bata, natutulog daw sa ilalim ng mesa niya. Dahil alam ni Mrs. na may sakit siya sa puso, nung sabihin nung bata na natutulog si Kardec sa ilalim ng mesa, bigla siyang tumakbo. Anak, anong nangyari sa'yo, anak? Bakit ka nagaganyan? Bakit na nagising ka, anak? Gising na, anak.
feeling ko hindi natutulog yun. Ang nangyari doon, siguro may inaabot yan sa ilalim ng lamesa. Or halimbawa, nung kinukuha niya, ito, reenactment lang to hindi ito yung pagbabasihan natin. Kasi isa may mga sakit sa puso, parang bawal yatang yumuko Correct me if I'm wrong sa pagkakaalam ko. Kasi may pressure yun Siguro ang nangyari dyan, nakakaramdam na siya ng symptoms, siguro masakit daw ang ulo. Yun ang complaint. Then, nakita na natutulog sa ilalim ng lamesa. Feeling ko, may kinukuha yan, may nalaglag sa ilalim ng lamesa. Yumuko yan, parang doon na na-trigger, hindi na siya nakarecover. Kasi may yung mga high blood dyan. Or yung mga low blood. Let's say, halimbawa, subukan nyo yumuko, tapos bigla kayong tumayo, mahihilo kayo. Feeling ko ganun yung nangyari. Tapos nakita siguro ng kaklase niya na parang nakapikit na doon sa ilalim na parang nag-blackout na doon. Akala siguro natutulog. Dinala nila sa ospital. At pagdating sa ospital, Dead on arrival. Ano na daw? DOA na. Dead on arrival nga, DOA. Kalungkot, Hindi man nagparamdam ang batang si Kardec sa kanyang mga magulang, sinasabing magpahanggang ngayon ay narito pa rin ang kanyang kaluluwa. Binura yung name ng school. Pero ito mga kababayan, sa mga kapatid kong ghost hunter dyan, hindi sapat ito 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 siguro may permiso sila dito. Ang feeling ko dito, may permiso sila dito pero sinabi, wag na lang ipaalam kung anong ospital. Pero sa mga ghost hunters kung kapanalig dyan, lalo na kung wala kayong paalam, wag nyo ring ipapakita ito, yung facade. 'Di ba? Yung identifiable. Yung identifiable sa lugar. Kasi ito kahit pa sabi mong burahin mo yung pangalan, kung may nakakaalala dito sa monumento na to, na nandiyan sa harap, pwede pa rin kayo makasuhan dyan, ng trespassing kung wala kayong paalam Itong GMA, kaya niya siguro ginawa yan. Siguro may permiso silang pumunta doon dahil nakapag-shoot nga sila, nakapag-interview nga sila Pero binili na lang na wag na lang pangalanan siguro yung school. Pero identifiable, di ba? Ganyan din ang ginawa sa amin nung last na pinuntahan namin. Talagang wag nang pangalanan para talagang wala nang problema. Tunay nga kayang may mga kakaibang nilalang na present sa eskwelahang ito. Ang espiritu nga kaya ni Kardec ang nakikitang naglalaro at naglilibot sa dati niyang paaralan? Ang eskwelahang ito ay punong-puno ng buhay sa araw. Balot di umano ng katahimikan at misteryo sa gabi. Dito tayo sa Pampanga ngayon. Mag-walk through na ako. I'm gonna start off with this area here. Tapos, ito pa raw yung part ng original building nung occupied pa ng mga Hapon tong area na to. So, occupied ng mga Hapon. May history ng Tilang nakakadagdag sa kaba ng sino mang mapunta dito ang mismong itsura ng silid. Isa kasi ito sa mga naunang itinayo dito noon pang 1902. Tagal na. Active pa kaya to school na to? Saan ito, Pampanga? Sino nakakaalam sa Pampanga ng school na to? Active pa ba to hanggang ngayon? PM kayo sa Bungo TV FB page Kung alam niyo yung school, Pampanga daw Ma'am Lenny Bekenemen. Sa kawalan ng ingay, maririnig mo ang sariling tibok ng puso mo. Bawat galaw,
Di ba? Bawat Yan ang sinasabi ko, yun yung weird feeling. Di ba? Ang silence kasi ano yan eh. Deafening yan eh. Nakakabinging katahimikan ika nga. Kasi ang iingay sa'yo dyan yung isip mo. Nakakagulat, nakakakilabot. Para harapin ang mga di umano'y mga nagpaparamdam na kaluluwa at elemento, nagsama kami ng 4 na paranormal experts. Ang mystery veterans na sina Ana de la Cruz at Alex Angeles, Ron Lorenzo, Go, Ma'am Ana. na mga batikan din mga paranormal experts. Kasama rin nila ang ama ng batang namatay sa sakit sa puso, si Mang Billy. Matapos ang konting kwentuhan, ay hinati namin sila sa 2 grupo. Sina Alex at Ron, gagalugarin ang kanang bahagi ng paaralan. Sina Ana at Mario naman ang pupwesto sa kaliwa. Susubukan nilang makaharap, mapaalis, o kung maaari matulungan ang mga di umano'y espiritu o kaluluwang namamalagi sa paaralan. Kahoy yung sahig. 'Di ba? May risk yan sa sa sunog eh, 'di ba? Hindi naging mahirap para kina Alex at Ron na makaramdam ng mga di nakikitang nilalang. Halos kabi-kabila ay may nakakaengkwentro raw sila. Itong corner na to, dyan ba madalas pinaparasahan ng stand by the corner yung yung mga malilikot? Cold reading! Cold reading ko mo naman yun eh. Yan ang tinatawag na Barnum. Barnum statement, 'di ba? Unang-una, bakit ko nasabing Barnum? Common naman yan eh. Lalo nung 90s, 'di ba? Hindi ko na naabutan yun pero kinikwento sa akin ng kuya, common naman na nagpapatayo talaga nung dati. 'Di ba? At diyan sa lugar na yan. At ang pangalawang proof na sinabi ko na ito ay Barnum statement. Tinatanong niya, hindi niya sinasabi. Banda rito, dapat ganito kung sure ka, 'di ba? Dito pinapatayo yung mga yung mga may ingay or makukulit na estudyante. Hindi mo na dito ba pinapatayo, 'di ba? Pag ganun kasi, yun eh, pa-safe ka nun eh. Pagka tinanggi kasi ng taga doon na hindi po kami nagpapatayo, hindi parang nafi-feel ko lang eh. Baka hindi naman baka ginagawang di ba, men? When you say, yung naririnig nyo sa akin na Barnum statement, ang ibig sabihin kasi nun, applicable yun sa lahat. Di ba? Applicable yun sa lahat. Kahit saang school ka pumunta, pwede mong ituro na banda dyan ka nagpapatayo pag makulit yung estudyante. Di ba? Pwede mangyari yun sa lahat. Di ko sinasabing lahat ay ganon, pero pwedeng mangyari yun sa lahat. Sometimes po. Ganun kasi may perspective dyan eh. Yung uniform ba nila before yung... Isa rin to, Barnum statement din yan regarding sa uniform. Kung tutuusin, unrelated yan eh, yung mga na yan eh. Ang ginagawa ito paningin ko lang to Hindi ko sinasabing paniwalaan nyo ako. Di ba? Bahala kayo, may kanya-kanya tayong kalayaan. Maniniwala kayo dyan, maniwala kayo dyan. Hindi ko kayo pipigilan. Huwag nyo rin akong pigilan na hindi maniwala. Di ba? Huwag nyo rin akong pigilan. Kayo, maniwala kayo, sige lang, go ahead. 'Di ba? Pero yung pagtatanong yung mga uniform nila, huwag ka magtanong, sabihin mo na ng diretsa na ang uniform nila, yung ganyan-ganyan. Hindi yung, ang uniform ba nila, yung yun eh, pagko-cold reading yan eh. Na kung tutuusin, hindi naman relevant yan dun sa i-investigate nyo. Puti na mahaba. Hindi ko na sila alam kasi usually dati nandito lang po. Pero yung mga old school na... Pero yun ang nakikita ko. Nakaputi talaga na full na mahaba na formal. Ayon sa paranormal... Kasi kapag mo yon, kapag dinerecho mo yon at sumablay ka, basag ang reputation mo doon. Kaya pinaka-safe na way, tanungin mo muna. Kapag nag-agree, di ba, na ko, i-claim mo, yan ang technique ng isang cold reader kasi.
Yan din na nakikita ko kay Jay Costura. Experts, tila nabulabog ang mga naninirahang espiritu sa paaralan at isa-isa silang naglalabasan mula sa kanilang mga pinagtataguan. Pero ang style naman ni Ma'am Ana de la Cruz, hindi siya nagtatang dire-diretso talaga yung ginagawa niya. Bahala na kung makahalata o hindi. Meron sumisilig sa atin mula sa industrial art door. Ito yung industrial arts, ano? Alex. Oh. Yeah. Yung dumudungo sa buta. Sakayan! Para siyang nakahubad siya. Mahaba na konti buhok. Parang jungle man. Na ano, na parang putik-putik na konti. Ganyan. Hindi naman siya hostile. Ano lang. Hello. Curious. Tila patindi ng patindi ang mga nakakaengkwentrong nilalang ni na Alex at Ron. Kung ano talaga yan, kung ano, maraming psychic talaga, dapat individual yan eh. Na nagsusuri eh. Sabay i-isolate mo ano, o tapos ka na magsuri, isolate ka na, ikaw naman, anong makikita mo? Sabay isolate uli. Tapos ngayon, ibabangga-bangga natin yung sasabihin nila. Diba? Nangyari, syempre, pag sabay-sabay kasi yan, magsasakayan. Sumunod siya sa akin yung babae na mabuti. Tinatanong niya kung ano ginagawa natin. Hindi tayo welcome. And then, the better disappear. Hindi mo confirm ni Alex. Stricto. Dito na siya. Sabi, Namin. Nakaupo na siya dun. Pinapanood niya lang tayo. Sa paglilibot ng paranormal experts na sina Alex at Ron sa paligid ng isang lumang eskwelahan sa Pampanga, isa-isa di umanong nagpakita sa madami na nagagalit sa akin yan sa comment section. kanila ang mga kakaibang nilalang. Maya-maya pa, tila hindi na naging kontento ang mga ito sa simpleng pagmamasid lamang. There's something on top of me. It's still here. Parang kusa. Puti. Oo. Dito puro mga ano lang. Ano, sabi? Bakit kailangan ipa-confirm mo pa sa iba? There's something on top of me, please confirm. There's something on top of me. Hindi mo madadiagnose ng sarili mo? Para saan pa yung third eye mo, men? Kung ipapa-confirm mo sa iba. Parang kusa. Puti. Oo. Dito puro mga ano lang. Elementals lang na nakatira doon. Na mabibiit? Oo. Okay lang. Huwag lang kang pakilaban, hindi ka. Sanay na sila sa tao. Oo. Hirap siguro magkaroon ng third eye, ano? Dami mo nakikita. Lalo na kung ganyan talaga. Yung bawat corner. Samantala, inaasahan na rin ng mga psychics na sina Ana at Mario ang pakikiramdam sa mga The Idol. sa kaliwang bahagi ng eskwelahan. Dito matatagpuan ang mga mas bagong gusali. Kasama naman nila ang pintor ng eskwelahan na si Alan at si Mang Billy, ang ama ng batang Anong dalang antena ni Sir? Nandito lang yung white lady. Eto nakaupo siya dito. Huwag niyo daw siyang intindihin, wala lang daw, pabalik-balik lang siya dito. Hindi naman daw kayo aanuhin. Huwag niyo na lang daw pansinin. Wala namang problema, basta ano lang siya rito. Gusto lang niyang dalaw-dalawin yung mga ano, yun lang. Yung mga ano. Wala palang pakialam yung white lady dyan eh, di ba? Hihila ako sa taas.
Merong bata daw nakasiksik sa isang kwarto. Tinuturo ng white lady. Ano yung dala ni sir na to? Ano kaya yan? Isang batang lalaking takot na takot. Tinuturo niya nakasiksik sa isang kwarto. Cold reading na. Diba? Yan yung kwento kanina na may bata na nakasiksik daw or nakahiga sa ilalim ng lamesa, diba? Natutulog daw. Cold reading na. Hindi, malay mo na hulaan naman ni Ma'am Ana de la Cruz yun. Diba? Kawa naman yung isang bata. Saan kaya nakalagay yun? Gamit ang instrumento ni Mario, anong tawag doon? daw niya kung may elemento o espiritu sa paligid. Ayos Ano ba to? Hindi naman dowsing rod to. Ano ba to? Ang instrumento rin daw na ito ang magpapalaya sa mga masasamang elemento. Hahampasin niya siguro, no? Wala na yung energy ng babae. Ano yun? Wala na dito. Dapat ini-explain kung ano yun. Tapos na po. Hindi na po babalik kayo. Kailan man yan. Ano yun? Ano daw? Habang sinasabi ni Ana de la Cruz na may... Ito ang magpapalaya sa mga masasamang elemento. Wala na yung energy ng babaeng puti. Nauna si Ma'am Ana de la Cruz na wala na. Sabay ito naman si Kuya. Wala na dito. Tapos na po. Hindi na po babalik kailan man yan. Nagsakayan. Diba? Papasok ka. Inuulit ko kung naniniwala kayo di sige lang. Diba? Kalayaan nyo yun. Diba? Huwag nyo lang ako aawayin dahil may kalayaan din ako hindi maniwala. Nandiyan ka sa CR Bakit nandiyan ka sa CR? Tapos ka dyan, huwag kang mahiya. Kuya ko makapag-usap na sa CR siya. Naligaw lang siya. Siya po ba ligaw, nakaluluwa? Ligaw, Wala. hindi. Siya po ba'y nakatira sa lugar na ito? Okay, break. Ano po ba ang dahilan kung bakit siya nagpupunta rito? Okay, siya ay gumagala. Gumagala lang. Sumakay. Kanina, kausapin nung sinabing gumagala daw. Sinakyan ni Ma'am Ana na, ma. Tamo. CR siya. Oh. Naligaw lang siya. Wait lang Nandiyan ka sa CR Nasa Bakit nandiyan CR daw, ano? Nasa CR. CR. Bakit nandiyan ka sa CR? Tapos ka dyan, huwag kang mahiya. So, Kuya ko makapag-usap na so sa hindi sinasagot si Ma'am Ana. CR siya. Siya Naligaw po lang ba siya. ligaw, nakaluluwa? Ligaw, Wala. hindi. Siya po ba'y nakatira sa lugar na ito? Okay, break. Ano po ba ang dahilan kung bakit siya nagpupunta rito? Okay, siya ay gumagala. Gumagala lang siya. Kasi nung siya... Gumagala. ang instant niya makaano, no? Hindi, ang hinahanap ko, no? Baka sabihin niyo hindi ako naniniwala sa may psychic. Naniniwala naman ako sa may psychic. At least sana makitaan ko man lang sana ng effort na ligaw na kaluluwa ka ba? Tapos bibigyan niya ng time na para makasagot do sa tanong niya. Kasi yung tanong mo kasi real time yun eh. I mean, for me, kahit papaano bigyan mo ng kahit 10 segundo man lang na gap para, hindi parang instant eh. Andito ka ba? Hindi. Tignan mo. Kasi yung ibang psychic na pagkakala mo, I don't know kung may level-level yan, May level-level ba yan? Baka mamaya kasi itong dalawang to ay mataas na level ito, kaya instant na yung sagot na nakukuha nila. Pero kung titingnan mo to, men, tama. Okay, siya ay... Tama ha, yung the way siya makapag-communicate, palitan men eh. Talagang instant yung sagot eh. Ano po ba ang dahilan kung bakit siya nagpupunta rito? Okay, siya ay Okay. gumagala. Gumagala lang. Kasi nung siya buhay, Madalas siya dito. siya nagpahinga. Madalas siya Okay. dito. Alam na agad yung Isa-isang Hindi nakaharap malay mo no, kung gano'n naman talaga kabilis yung response. Di ba? Wala naman tayong umano magagawa. ni Ana at Mario ang mga espiritu at elementong nananatili rito. Sila dyan ang dami. Madami sila. Madami po sila. Merong laman lupa. Marami sila. Kapre. Kung may bukas na bintana, kuya. Kapre. Ayan. Para mahigop yung mga energy. Kasi marami sa loob din eh. Samantala, isang bata rin daw. Ano may higop ng energy yung yung bukas ng bintana? Bakit nang hihigop ang bintana?
Kailangan meron yan. Ayan. Bukas ang bitbenal. Para mahigop yung mga energy. Kasi marami sa loob din eh. Ano para mahigop ang energy? Paano mahihigop ang energy? Dami sila. Marami po sila. Merong laman lupa. Marami sila. Kung may bukas na bintana, kuya. Bitbenal, meron yan. Ayan. Bukas ang bitbenal. Para mahigop yung mga energy. Kasi marami sa loob din eh. Parang ano, sorry ha, pero sounds like nag-made up na lang eh. No? Sounds like lang naman. Hindi ko naman sinasabing naggagawa-gawaan siya, pero sounds like. 'Di ba? Kung totoo 'yan, hindi ko naman alam kung totoo. Pero syempre, nagre-reaction video tayo dito eh. Samantala, isang bata rin daw ang nagpaparamdam kay Ana. Andiyan ba? Oo, nandito yung bata. Sabi mo muna, try tutulo. Kasi pag yun na, Ligaw lang to. Itong batang to, ligaw lang. Hindi magandang pagkamatay ng batang to. Para siyang nilagay sa Saan? kwarto. Nasama lang siya doon sa mga spiritong pabalik-balik dito. So bibigyan mo ng kahulugan yung ano? Yung pagkaka-heart attack ng bata? Yung bata kasi confirm na may sakit yun eh. Okay lang sana ito mga kababayan ko Okay lang sana kung yung bata normal, tapos biglang namatay. Pwede kong bigyan ng ano, pero yung bata kasi confirm na may ano eh, na may heart disease eh. Lalaki to. Ayaw niya makapag-ano sa akin eh. Nagtatago siya eh. Naligaw na. Oo. Tatago siya. Feeling ko, di ba, ito kanina, wait lang ha, 15:33 itong time na to. May babalikan tayo dito. 15:33 yan ha. Meron dito kasi, may na-mention si Ryan Eigenman dito eh. To. Wait lang ha. Para harapin ang mga di umano'y So, mga nagtipon-tipon sila nagpaparamdam dyan, na ano? kaluluwa at elemento, nagsama kami ng 4 na paranormal experts. Ang Misteryo veterans na sina Ana de la Cruz at Alex Angeles, Ron Lorenzo at Mario Galvez na mga batikan din mga paranormal experts. Kasama rin nila ang ama ng batang namatay sa sakit sa puso, si Mang Billy. Matapos ang konting kwentuhan, Ano yung narinig nyo? Ano yung narinig nyo? Matapos ang konting kwentuhan, alam nyo na, may cold reading na nangyari dito. May kwentuhan na nangyari min eh. Siyempre, ikaw naman, ikaw na kino-cold reading ka, hindi mo mamamalaya. Kaya nga cold reading eh. May nagsasabi, minsan kasi may magsasabi, hindi ko naman nakwento yun ah. Hindi ka naman, yes, naiintindihan ko yun. Ilalaban mo talaga na wala ka sinabi dyan, pero hindi mo namamalayan na cold reading ka. 'Di ba? Kung paano ka kinold reading hindi ko alam. Hindi naman na videohan eh yung pagkikwentuhan nyo eh. Pero I'm so sure may nababanggit ka tungkol sa anak mo diyan. Baka nga nabanggit mo pa kung paano siya namatay eh. 'Yun ang kakapitalize ng mga espiritista sa iyo. Na cold reading ka na. Para sa mga bago na nanonood sa channel ko, ano yung tinatawag na cold reading? Ito yung pagkuha ng impormasyon sa iyo na hindi mo alam. Katulad nung example ko sa off the record, no? Halimbawa, katulad nung kagabi, yung content kagabi. 'Di ba? Yung may naka-frame kasing picture doon ng may-ari ng bahay. Nakikita mo yung itsura ng may-ari ng bahay. Pero hindi mo dinideklara na nakita mo 'yon. Tuloy-tuloy ka lang doon. Habang nagsusuri ka ng lugar, kung ikaw ay halimbawa lang ha, kung ikaw ay fake na espiritista, sasabihin mo, nakikita ko yung may-ari ng bahay dito na namatay na. Ang itsura niya, medyo maputi siya, no? Matangos ang ilong na hanggang dito ang buhok, nakulot. Ngayon, magtataka naman yung mga nasa bahay. Paano mo nalaman na gano'n na itsura? Aba, talagang nakikita mo si Lola, di ba? Nakikita mo si Lola. So, magkakaroon ng credibility yung psychic. Not knowing na na-cold read niya na. Paano niya na-cold read? May nakita siyang lumang frame doon ng picture eh.
na ganun yung description niya. Kung ano yung nakita niya, dinescribe niya lang. May nakita ako dito na ganito. Kayo naman, na nakatira doon sa bahay, dahil familiar kayo doon sa mukha ng lola nyo, na nakita, na picture, iisipin nyo na ano niya, pero cold reading lang ang ginawa sa inyo. Naiintindihan nyo mga kababayan ko? Kaya dito, napaka-crucial yung yung kwentuhan eh. Yung kwentuhan. Kahit si Sir Ed din, na ikikwento din sa akin, 'di ba? Yan din ang iniiwasan niya yung kwentuhan. I don't know, may sarili kayong pag-criticize kay Sir Ed. Hindi ko kayo makokontrol doon, 'di ba? In fact, inaanyayahan ko nga kayo eh na i-criticize yung tao eh. Kahit yung sa mga nakasama ko, 'di ba? I-criticize niyo rin. Malay mo may na-miss ako. Or malay mo nagiging bias lang ako, 'di ba? Kayo naman ang hinihikayat ko na mag-criticize sa kanila. Isa rin yan kasi sa sa mga pinipinpoint. Yung wag magkikwento pagka may psychic na nandyan. Bakit na hindi ka dapat magkwento? Para ma-make sure natin na hindi tayo ginagago. 'Di ba? Nandyan lang tayo. Dapat hindi ka nagbibigay ng impormasyon. Ngayon, kung nakapagbigay ka naman ng impormasyon, maging vigilant ka na lang. Dahil alam mo, yung mga sasabihin niya ngayon ay naisabi mo na yan kanina eh. Siguro nung time na yan, dahil emotional ka, hindi mo na matatandaan na naisabi mo yan. May mga ganun kasi na bagay eh, na naisabi mo sa past na hindi mo na natandaan na nasabi mo pala. Katulad niyan, may tinutumbok si Ma'am Ana na specific dun sa bata. Mga spiritong pabalik-balik dito. Oh. Batang lalaki to. Kasi nga, may kwentuhan na nangyari kanina. Yung kwentuhan na hindi natin alam. Pero I'm so sure, may cold reading na nangyari doon. Ayaw niya makapag-ano sa akin eh. Nagtatago siya. Naligaw na. Oo. Tatago siya. Ito madalas kasama nung anak niya. Akala niya, dito rin. Oo. Akala nung anak nyo, classmate din niya nandito na paano-ano. Oo, espiritu lang to na naligaw dyan. Hindi ko alam, basta nilagay siya sa hindi niya alam. Ng kahon. Hanggang hindi na siya makahinga, doon na siya namatay. Nilagay sa loob ng kahon? 'Di ba? Mukhang mali naman yung pagkaka-cold reading nito. Ilang minuto pa, bigla na lamang may naramdaman si Ana. Bata, ba't mo tinatawag kayong tatay? Unang-una, alam na ni Ma'am Ana de la Cruz na nandun yung anak. 'Di ba? Ay, nandun yung anak, nandun yung tatay. Kasi naikwento nga kanina eh. 'Di ba? Yung sumama sa anak nyo, tapos biglang dadalhin niya na. Bata, ba't mo tinatawag kayong tatay? Anak ko yan eh. Mulo tinawag yung tatay. Yung mga ganong banat ba? Hindi mo pa ba iisipin yun na yun na yung anak niya? Ba't kailangan tanongin? Ba't kayo tinatawag na tatay? Tanong ng tanong ng obob. Ba't kayo tinatawag na tatay? Malamang siguro anak. Pero ang gusto kasing mangyari ni Ma'am Ana, mag-invest ng feelings yon, yung tatay, para mapasa ilalim ng spell niya. What I mean spell, mapasa ilalim ng impluensya niya. Pag nakapa niya na yung emotion mo, patay ka na. 'Di ba? Same yan sa mga manghuhula eh. Pag nakapa na ng manghula, katulad ako nung investigation namin, medyo nakapa yung emotion ko noon eh. Kaya feeling ko under na ako nung mapapanood niyo sa channel ni Sir Ed. Ngayon ko lang nare-realize na baka nga naman nadala lang ako ng emotion ko. Kasi kapag ka-emotion kasi mga kababayan ko yung hinugot sa'yo, na yan. Hindi mo na, mahirap na labanan yan. Pwede mo labanan kung talagang sanay ka. Pero yung, lalo na pagka anak mo, di ba, mahal na mahal mo, or mga importanteng tao sa buhay mo, hindi mo na malalabanan yun. Katulad niyan, hindi mo kasi pwedeng sisihin din na tanga-tanga itong tatay. Siyempre, itong tatay, namimiss niya din yung anak niya. 'Di ba?
Kaya feeling ko ang fault dito, kung sakali man na fake ang ginagawa ni Ma'am Ana de la Cruz, ang fault dito kay Ma'am Ana de la Cruz, hindi doon sa tatay. Never yung sasabihin tanga itong tatay na naniniwala siya kay Ma'am Ana de la Cruz. Dahil ang emotion niya ay na-involve lamang. Kaya ganyan. Ardek. Eto mo, nagbibigay na si tatay ng information, Kardec daw. Diba? Ardek. Ardek. Eh, tatay mo, gusto mo ba makausap? Sa paglilibot ni Mario at Ana sa isang bahagi ng lumang paaralan sa Pampanga, nasalubong daw nila ang kaluluwa ng isang bata. Siya na kaya ang sinasabing nagpaparamdam sa eskwelahang ito? Bata, ba't mo tinatawag kayong tatay? Ardek? Ardek? Ardek. Eh, tatay mo, gusto mo ba makausap? May nakatago daw siya sa bahay. Doon daw sa drawer, may letter daw doon sa drawer. Drawer niya? Oo. Sa dalawa. Pangatlo daw po na drawer. Letter. Basta may kasama Ba't magle-letter yun? Hindi niya naman alam na mamamatay siya eh. brief. Alam niyo na po. Meron daw nakasuksok doon. Tiklop na tiklop. Mahal na mahal daw po niya kayo. Sa akin men, kung sakaling namimeke ka lang, Ma'am Ana, wag mong gagawin ito. Ang paglaro ng emotion ng ibang tao. 'Di ba? Wag mong gagawin 'yan. Please lang. Wag mong gagawin yung ganyan. Sa inyo, sa mga espiritista dyan, sa mga ghost hunter, wag niyong gagawin to. Itong if ever man hindi ko sinasabing fake ito kung pepekein mo. Kasi masakit yan sa magulang eh. 'Di ba? Tapos sasabihin mo may letter. Siyempre, iniisip mo hindi naman on the spot machi-check yung drawer eh. 'Di ba? I don't think na totoo 'yun. Maliban lang, tingnan natin mamaya kung may mapo-provide na letter ba talaga dun sa drawer daw. Pero kung hindi naman mababanggit dito, for show 'yun. Pero impressive 'yun Impressive 'yun. Just in case na sinabing may letter, tapos nakita may letter nga, 'di ba? Kayo niya? Pwede daw po bang i-hug kayo? Miss na daw po niya kayo eh. Kahit kanina siya ang nakikilikuan. Ayan na po siya, katabi niyo na po siya. Mahal na mahal daw po niya kayo. Ayoko sumapi ka sa akin ha. Kausapin na lang siya. Anong gusto mo parating sa amin? Mahal na mahal daw po kayo niya. Hindi daw po siyang intindihin. Okay na daw po siya. Mahal po. Maaari niyo po bang dalhin sa linggo? Si Kardec. Bata, pinupo niya yung bata, Kardec din. Okay. Pwede daw po kuya saglit. Yayakap lang daw siya sa tatay niya. Pinigilan eh. Tama, medyo naka-smile to si Ma'am. Parang trip talaga ni Ma'am Ana na mang trip ng... Biro mo, umi-eksena na yung kapwa mo, umi-eksena na yung kapwa mong psychic biglang babarahin mo ng ganon. Di ba, tamo? Si Kardec din. Okay. Pwede daw po kuya saglit. Yayakap lang daw siya sa tatay niya. Sige. Sabay itsura ni Ma'am Ana, tinan mo. Naka-smile na. Hindi ko alam kung smile na yun, maligaya ba yun? Or... Wala to kung paglalaroan mo yung emosyon ng tao. Nakakaawa para sa magulang yan
sarap ng yakap niya, no, umiiyak siya ng ayaw. Wala, ini-impluwensyahan mo eh. Dapat siya yung nagkikwento ng nararamdaman niya, hindi ikaw. Paano mo nasabing ang sarap ng yakap niya eh, hindi naman ikaw yung niyakap? Yung iwan. Kasi nung matay siya, wala ako. Nasa si mama niya ang kasama niya. Kwento pa. Tulor ako noon. Tinawag lang ako nung nasa hospital na. Ngayon nga ang gabi na na-experience ko, talagang naramdaman ko siya. Sa naramdaman ko kanina, nung pumikit ako at naramdaman ko siya na nakiusap siya na yakapin niya ako at nagpasabi siya kay Ana. Alam mo, isa sa naiisip ko, kaya lang magiging brutal eh. Pero for the sake of study, pabor ba kayo na ako magpanggap akong psychic? I-document namin. Kaya lang masakit yun sa mapapaglalaran. Pero for the sake na mapatunayan ko na kaya kong gawin yung ginagawa na yan, magpapanggap ako na psychic, then yung parang prank. Wag na lang kasi nakasalalay yung emotion ng eh. Pero kung tutuusin, lahat ng sinabi ni Ma'am Ana de la Cruz dyan, Barnum statement lahat eh. Kayang-kayang gawin ng tao yun. Dahil unang-una, aware na siya na may anak ito na namatay dyan. Tsaka nagkwentuhan na sila. May puhunan na siyang cold reading eh. Na mahal niya kami. Ayun, medyo nakadama rin ako ng kaligayahan at kalungkutan dahil nalulungkot ako dahil sa loob ng 6 na taon, ang alam namin mapayapa na yung kalagayan niya. Mas maganda sana na ganun na lang eh. Kaysa yung ganyan na ewan ko ba mga kababayan ko. Kayo, bahala kayo Pero ngayon, nararamdaman ko rin na nasa mabuti na siyang kalagayan. Nasa school nga yung anak mo, sir eh. Paikot-ikot dun eh. Kita nyo na? Yung sulat na yan. Wala yan. Hindi pa nahahanap ni Mang Billy ang di umano yung sulat na ini. Kasi wala naman talaga. Part of the show lang yun para magmukhang specific yung sinasabi. Now, sabihin nyo sa akin kung kung sablay si Ma'am Ana de la Cruz doon o hindi. Specific yung sinabi, di ba? Di ba? Pangatlong drawer daw, may mga brief daw. Kasi wala naman talagang ganun. Ano papalusot nyo doon? Imposible naman sa buong bahay nila, 100 drawer meron sila doon. 100 drawer din na may pangatlong baitang. 'Di ba? At doon sa pangatlong baitang ng 100 drawer na puro brief din ang laman noon. 'Di ba? Kaya nahihirapan maghanap. Specific naman yung sinabi eh. At malamang sinunod din nila yung 'di ba? Drawer daw, pangatlo na may mga brief daw. O di sinunod, wala. Ano na naman palusot yung gagawin yung mga supporter ni Ma'am Ana de la Cruz doon? Hindi ko na naman naiintindihan dahil psychic. Anong palusot nun? Malamang may magsasabi, hindi mo kasi dahil hindi ka psychic. Ako na magpapalusot. Pwede kasi nakausap nila doon ay nagpapanggap lang na si Kardec yon. Hindi naman si Kardec yon, di ba? Yan ang magandang palusot eh. Uunahan ko na. Di ba? Pwede ganun. Pero yung mararamdaman niya na, siguro naman dahil psychic siya, mararamdaman niya rin na nagpapanggap na yon, di ba? Ang daming pwedeng ibutas kasi. Sana naiintindihan nyo ko pag ganito ako magsuri. Yung iba masasaktan sa inyo eh. Kasi nga kontra yun doon sa paniniwala nyo. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa, matatagpuan din niya. Hindi. 'Di ba? Specific yung sinabi eh. Ngayon, kung halimbawa, nakita yung sulat na yon sa ibang lugar, let's say nakita sa banyo, nakasuksok sa bintana ng banyo. Hindi pa rin yun. Hindi ko pwedeng tanggapin dahil specific kung saan nilagay eh. Dinescribe eh. 'Di ba? Kaduda-duda na yon kung sa ibang lugar na tagpuan yung sulat.
Samantala, sa pamamagitan ng pagtatawas, sinubukan ni Alex na maipakita ang anyo ng mga nilalang na namamalagi sa paligid. Ito yung nasa first quarter tayo, sabi ko parang may nakatayo. Ang multong pinatayo sa sulok. Multong pinatayo sa sulok. 'Di ba? Ang sinabi mo lang kanina naman doon, dito ba pinapatina mo? Iba na yung statement niya. O 20 minutes yan ha. Balikan natin yon, yung pumasok siya doon sa isang room. Hindi, lilinawin ko, yun ba ang sinabi niya? Multong pinatayo ba sa sulok yon? Ano ba sabi mo dito? Diyan ba madalas pinaparusahan ng stand by the corner yung ano? Yung mga malilikot? Sometimes. Dahil kasi may imprint siya dyan eh. May ano? Yan, nawala. Tinatanong mo yun eh, hindi mo naman direktang sinabi eh. 'Di ba tinatanong niya yun? Tapos ngayon sasabihin mo na may yung multong pinatayo na. Ang babae sa puno ng Nara. Yung nilapitan siya ng babae. Sa labas pa lang ng kwarto, nakikita mo na siya eh, di ba? Malapit pa lang tayo eh. Doon sa may puno. Ang galit na babae sa classroom. Tila tagumpay ang misyon ng grupo ng sa mga kaluluwa at elementong nananakit. Hindi. Yan o, nagkikwento na nga si tatay. Ito yung start ng ano nila, di ba? Ito yung konting kwentuhan nila eh. Nagkikwento na nga si tatay. Hindi raw mapapaalis ang lahat ng elemento at espiritu sa lugar, naisipan ni Marion na bakuran na lamang o lagyan ng espiritual na proteksyon ang Saka nakakabili nun. upang wala ng iba pang espiritu o elemento na makapasok dito. Lahat tayo ay pamilyar sa konsepto ng multo. Pero lahat ng tao ay hindi nagkakasundo kung sila nga ay totoo o hindi. Sila ba ay mga kaluluwang may hindi natapos na gawain sa lupa? O mga imaheng likha ng malilikot na isipan? Ang sudden death kasi minsan mahirap paniwalaan. So yung may mga tao na parang ayaw nilang maniwala, ayaw nilang tanggapin, no? At kung minsan ayaw nilang harapin o puntahan yung namatay kasi hindi pa nga nila matanggap na may ganyang pangyayari. In terms of religion, after you die, well, you go to heaven, that's your second life. But in terms of you will go back to the present day, medyo, well, ako hindi pa ako nakaka-experience ng anything and anything. Doktor ito, ano? Well, itong Iba-ibang paniniwala. Ba't tinatanong mo sa doktor ang life after death? Doon sa cardiologist. Ang mga ba't sinasabi yun ng iba na katotohanan, sabi naman ng iba, ay bunga ng imahinasyon. Pero para kay Mang Billy, hindi ko makakalimutan talaga yung nung pumikit ako at niyakap niya ako at naramdaman ko yon. Napaka ganda at napaka laking experience na na-encounter ko. At sa palagay ko, makakapag-move on na siya. Feeling ko psychological yun eh. Kasi inadvisean ka na or narinig mo na ganun dapat ang maramdaman mo. Psychological lang yun. Kasi kung halimbawa naramdaman mo man yun, ikaw na magkukusang magsasabi na naramdaman ko na niyakap ako. Di ba? Pero kung hindi, psychological lang yun. So, yun na yun mga kababayan ko. Anyway, paki-comment na lang sa baba anong masasabi nyo. Maraming salamat. Magandang gabi. Bye-bye.